Proverbs 6 in Tagalog, Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka. Yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapwa, yumaon ka, magpakababa ka at manggayupapa ka sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o magpaidlip man sa iyong mga talukap mata. Lumigtas ka ng parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon sa kamay ng mamimitag. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakat at magpakanpantas ka na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tanginit at pinipisan ang kanyang pagkain sa pangani. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy, ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Taong walang kabuluhan, taong masama ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakata ng kasamaan, siya'y naghahasik ng pagtatalo, kaya't darating na bigla ang kanyang kasukunaan. Sa kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay nagbubub ng walang dugo, puso na kumakata ng masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikantal mo lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong lieg, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay, upang ingatan ka sa masamang babae sa tabil na dila ng di kilala. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso at huwag ka manghulihin niya ng kanyang mga talukop mata. Sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki kundi isang putol na tinapay, at hinuhuli ng mga ngalunya ang mahalagang buhay. Makakakuha ka ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan at hindi masusunog ang kanyang mga suot? O malalakad ba ang sinuman sa mga mainit na baga at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Gayon ang
sumisiping na sa asawa ng kanyang kapwa. Sino mang humipo ay hindi maaaring di parusahan. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw upang busugin siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y masupungan, isasaulin niyang makapito, kanyang ibibigay ang lahat na laman ng kanyang bahay. Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi, sapagkat ang paninibugo ay pang-init ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Hindi niya pakukundangan ang anumang tubos, ni magpapahinga man siyang tuwa. Bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol.